Kanina nabanggit niyo po no, mag-iimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo dito nga po na sa may kinalaman sa mga fake and malicious post online. Mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit ninyo na narco-vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco-vloggers? Yun nga, di ba? Narco-vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Diba? Sino ang nagbabayad? So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpo-post ng mga anti-government na nga yung iba eh. May nananawagan na nga ng pag-aklas. May nananawagan na ng kaguluhan dito sa EDSA. Diba? Yun ang ating punto, DJ Chacha. So, Kong, there's a possibility na talagang ipatawag itong mga vloggers na ito na sa tingin nyo po ay nagpapalaganap ng fake news online? Well, yes, we will invite, kasi hindi naman namin sila kilala eh. No? But we will ask the social media platforms to invite yung mga ano nila, yung mga sikat sa kanila. No? Yung mga yung mga kumikita ng sobra-sobra. No? At saka ito, hindi lamang ito sa pagkalat ng fake news Ted and DJ Chacha. Di ba? Meron po tayo mga online sellers, no? Yung ating mga online sellers din, makakatulong din yan sa pag-i-influence. No? Okay. Dapat mayroon din tayong partisipasyon. So ano yung matutulong? Wag lang yung tayo yung bumatikos. Kailangan kumilos din tayo para sa pagpapakalat ng good news naman. Hindi naman yung fake news all the time. Diba? Ang atin dito, Ted and DJ Chacha, is the accountability. Diba? Wag nating hayaan na maging kultura na naman yung pagsisinungaling, pagkakalat ng mga issue na nakakasirang puri sa mga, wag na lang sa mga politiko, sa mga private individual na lang. Dapat magkaroon din tayo ng regulation dyan. No? Sige. Yun nga ang nabanggit ko kasi kanina, na simula nang sumikat itong social media at namo-monetize, nagiging kabuhayan ng ibang mga vloggers, dumami po ang political analyst, dumami ang mga Giorno, dumami ang mga biglang suddenly naging self-righteous critics of personalities. And I'm sure ang naintindihan ng totoong journalist yan, kagaya ninyo, kung ano yung nagawa nitong social media na ito. And I think you will also agree with me na dapat magkaroon ng regulasyon o regulatory framework